Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite page. God is good all the time. 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 Hallelujah! God is good all the time and all the time. God is good. Yeah. Good evening po sa inyong lahat mga kapatid. Mapagpalang gabi po. Yan, salamat sa Panginoon sa pagsama nyo ngayong gabi at welcome po kayo sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. At yan, mapagpalang gabi. Mondays to Fridays po, 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. Ako nga pala si Brother JB. Yan, thank you Lord. Hi and hello muna tayo sa ating mga early viewers, sa mga nagagandahan at nagwagwapuhang mga kapatid natin sa pananampalataya. Yan, good evening po, Sister Rita Kalahat sa inyong family dyan sa Paco, Manila. Good evening din po, kala Sis Lola. Yan, Sis Ruth, Brother Pao from Canada. Salamat sa Panginoon. Safe na nakarating ang ating kapatid. Thank you Lord. Nandyan din sila Brother Reggie, ang mga team replays, Brother Mike, thank you Lord, Sister Yeye, Sister Pat, sa inyong baby, kay Francesca, good evening sa inyo dyan. Frances pala, sorry. Thank you Lord, kay Cheska, kay Clarence, good evening. Salamat sa Panginoon kay yan, sa butihing kong asawa, Sister Winnie, yan, good evening sa'yo. And thank you Lord, kay Papa John, belated happy birthday. Salamat sa Panginoon kay Papa Herman, Mama Ningning, Mama Maya, good evening po sa inyong lahat. Ayan, kay Jewel, Janine, kay Abby. Sabi ni Abby, thank you Lord. Yan, Abby. Yan, kaya mag-pray muna tayo mga kapatid ngayong gabi. Umpisahan natin ang pagpupuri sa Panginoon at pananalangin. Ayan, salamat sa Panginoon. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa napakagandang gabi na ibinigay mo sa amin, O Diyos. Salamat sa malinaw na internet connection, Lord. Salamat sa live video na ito, Panginoon, dahil marami na namang maaabot, marami na namang makakarinig at makakatanggap ng kaligtasan at mabuting balita na sa iyo lamang, O Diyos, na nagmumula. Panginoon, patuloy nga po kaming humihingi ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa gabi na ito. Patuloy, Lord, na mangusap ka sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Patuloy, Lord, na buksan mo rin po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, lalo na ang aming buhay, na tanggapin ka bilang Panginoon na tagapagligtas. Panginoon, ikaw din po ang mag-alis lahat ng mga distraction sa aming mga puso at isipan, lalo na sa aming kapaligiran. Panginoon, tulungan mo kami na makapag-focus lamang sa iyo. Panginoon, alisin na muna namin ang pag-aalala, takot, pag-aalinlangan, Panginoon, kundi magkaroon kami ng kapayapaan ngayong gabi. Panginoon, sa mga kapatid ko po na nasa daan pa, pauwi pa lang ng galing trabaho, ikaw nga po, Diyos, ang mag-ingat sa kanila. Alisin mo lahat ng gawa ng kaaway. Dalangin ko, Lord, na palakasin mo din yung mga mobile data nila, Panginoon, para makapakinig pa rin sila kahit nasa biyahe sila, Panginoon. At Lord, salamat din po sa mga kapatid ko na papasok pa lang din ng trabaho, Panginoon. Ikaw din po ang magbigay sa kanila ng kalakasan, Panginoon, karunungan sa lahat ng kanilang mga gagawin ngayong gabi. Panginoon, Lord, patuloy nga po na ikaw ang aming maitaas ngayong gabi. Patuloy, Lord, na ikaw po ang manggagahamot, magbibigay ng kagalingan ngayong gabi, magbibigay ng kapayapaan, Lord, magbibigay ng mga probisyon sa lahat ng aming pangangailangan. Patuloy kami na magtitiwala sa iyo, Ama. Patuloy na mananampalataya, Lord, hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Patuloy kami na maglilingkod sa iyong pangalan. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Itinataas na namin ang gabi na ito ng may papuri, pagsamba at pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sarap mag-pray sa Lord, no? Kaya yan, thank you, Lord, mga kapatid. Kung kakapasok mo pa lamang dito sa gawain ng ating Panginoon, wini-welcome kita sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. Ako nga pala ulit, si Brother JB, 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. At yan, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Kung first time mo na maka-attend dito, na-invite ka, na-itag ka, kapatid, huwag kang mahihiya na mag-comment dyan sa ating comment section ng new blessing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Kami po ay natutuwa dahil kasama ka namin ngayong gabi. At yan, praise God sa iyong buhay. Kaya yan, mga kapatid, patuloy nating ihanda ang ating puso. Alisin natin muna lahat ng mga distraction. Yan, thank you, Lord. At patuloy na bigyan tayo ng Lord ng focus, lalo na sa ating puso, sa pagbasa, pakikinig ng kanyang mga salita. Kaya salamat sa Diyos dahil ang Diyos makapangyarihan. Ang Diyos patuloy na kumikilos yan sa ating buhay. Kaya ang kakantahin natin ngayong gabi ay higit pa. Salamat sa Panginoon. Yan, salamat po sa buhay ng ating mga ministry, sa media ministry. Salamat po dahil nasa likod sila ng camera para maglagay ng mga lyrics, yan, mga verses, yan. Thank you, Lord, mga mag-welcome sa mga bawat isa na nandyan na, yan. Salamat po sa ating media team na laging nakasupport, yan, nakabantay sa ating live video. Kaya yan, nandyan na ang ating lyrics para sa higit pa. Thank you, Lord. Awit muna tayo, mga kapatid, sa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa kalakasan ng Diyos. Sa'yo ang aking puso. Kalooban mo lang ang pangnais ko. Umaasa sa'yo Yahweh, ikaw ang siyang sandigan ko. Magpakailanman, Diyos na walang hanggan. Higit ang kaya mong gawin, higit pa sa aking hinihiling. Kung sino mang manalita, hindi mabibigo. Pangako mo'y sasambitin, manangin ko'y iyong bingi. Maghari ka sa puso ko, aking Panginoon. Tulungan mo akong hindi matakot. Nangamba ay alisin sa isip ko. Lubusan sa'yo'y magtitiwala.
higit pa kaya mong gawin, higit pa sa'kin hinihiling. Ang sino mang manalig ay hindi mabibigo. Pangako mo'y sasabitin, dalangin ko'y iyong dinggin. Maghari ka sa puso ko, aking Panginoon. Higit pa kaya mong gawin, higit pa sa'kin hinihiling. Kung sino mang manalig ay hindi mabibigo. Pangako mo'y sasabitin, dalangin ko'y iyong dinggin. Maghari ka sa puso ko, aking Panginoon. Sa iyong pangalan, kalakasan, umaakaw. Sa iyong pangalan, kagalakan, umaakaw. Sa iyong pangalan, kagalingan, umaakaw. Sa iyong pangalan, kasaganahan, umaakaw. Higit pa, higit pa, higit pa. Higit pa, higit pa, higit pa. Thank you, Jesus. Hallelujah. Higit ang kaya mong gawin, higit sa sa'kin hinihiling. Kung sino man manalig ay hindi mabibigo. Pangako mo'y sasabitin, dalangin ko'y iyong dinggin. Maghari ka sa puso ko, aking Panginoon. Higit pa kaya mong gawin, higit pa sa'kin hinihiling. Ang sino mang manalig ay hindi mabibigo. Pangako mo'y sasabitin, dalangin ko'y iyong dinggin. Maghari ka sa puso ko, aking Panginoon. Hallelujah. Higit pa, higit pa, higit pa. Higit pa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yan. Salamat sa Panginoon. Higit pa ang kayang gawin ng ating Panginoon sa ating buhay. Yung mga inaasahan natin, yung mga prayer request natin, kapatid, hihigitan pa yan ng Diyos. Kaya patuloy tayo na magtiwala, manahalig sa Kanya. Yan, sa pangalan ni Jesus, lahat ay matutupad, di ba? Kaya kapag tayo ay nagpipray sa Lord, laging yes and amen. Laging oo ang sagot ng ating Panginoon sa atin. Kaya patuloy tayo na sumunod, yan. So, patuloy tayo na magtiwala sa Kanyang pangalan. At yan mga kapatid, napakaganda ng awit na yan. Higit pa, kung ikaw ay na-bless sa awitin na yan, kapatid, pwede ka bang mag-comment dyan ng hallelujah? Yan, thank you Lord. Nakaka-bless ang ating mga kapatid sa worship team. Yan, kay Sister Marimel. Yan, sa mga worship team dyan. Kala Jess, kala Sister Reg, kala Sister Lola. At sa instrument natin dyan, sila Kuya RJ. Yan, kala Ethan, kala Daboy.
Good evening sa inyo, kala Janlo. Good evening sa inyo, lahat dyan mga kapatid. Thank you, Jesus, kala Sister Joy. Yan mga kapatid, kung kakapasok mo pa lamang dito, yan, thank you Lord. Na-invite ka, na-itag ka. Thank you Lord. At nag-notify sa iyong notification ang ating Jesus Comfy Church. Yan kapatid, wini-welcome kita sa gawain ng ating Panginoon. Mondays to Fridays, 7 hanggang 8 p.m. lamang ang ating OPM online prayer meeting. At yan mga kapatid, binabati ko rin po ang ating mga kapatid sa Canada. Nandiyan na si Brother Pau, kila Brother Twinny, yan, thank you Lord. Sister Charity and Pastor Ray. Yan, good evening po sa inyong lahat dyan. At meron din tayong mga kapatid sa Japan. Konbawa po, Sister Tess Gomez, Sister Kylie, and Sister Ethel. Salamat po sa inyong mga buhay. At yan, kala Brother Ronel and Sister Kay Napoles, good evening po. And sa ating mga international churches din po, sa Chicago, sa Canada, sa Greece. Yan, good evening po sa inyong lahat sa California. Yan, patuloy po kayo na mag-ingat dyan at patuloy na maging healthy ang inyong mga katawan. Yan, patuloy na magamit ng pangmalakasan ng ating Panginoon. Yan, sa Napolitano family din po. Kala Tita MJ, yan, good evening po. Kala Sister Hannah, kala Brother Joel Napolitano, good evening po sa inyong lahat. Kala Sister Engracio Omori, Daddy Henry, good evening po. Sa Naik, yan, thank you Lord. Kala Brother, yan sa Pajo family, yan, good evening po sa inyong lahat yan. Kala Brother Johnny, yan, good evening po. God is good all the time. God is good all the time. God is good. Dagdag galaman, matutuklasan dito sa Comfy Play. That's a good idea. Presented by OOOPM. Online Prayer Meeting. Yan, thank you Lord. At yan mga kapatid, ine-encourage po natin ang bawat isa na magbasa at magsaliksik ng salita ng ating Panginoon. At ngayon po, nais ko pong i-share sa inyo itong Kawikaan chapter 8. Ang napili ko po ditong verses sa yung verse 10 to 12. Sabi kasi dito mga kapatid, payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak. Amen? At ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay higit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ayan mga kapatid, alam nyo, ang sumulat ito ay si King Solomon. At alam naman natin kung sino si King Solomon. Siya po ay isang tanyag na hari. At hindi naman siya magiging tanyag kung wala ang Panginoon. At alam nyo, bilang bata pa lang siya talagang, iniready na siya ng Panginoon para sa posisyon bilang hari. At sino ba ang tatay ni King Solomon? 'Di ba? Si King David. At alam nyo mga kapatid, si King Solomon po ay talagang lumaki sa salita ng ating Panginoon, sa boses ng Ama. Dahil dito, talagang si Lord yung hinihingian niya ng tulong. At sabi nga dito, payo ko'y pahalaga ng higit pa sa pilak. Marahil marami sa atin laging nakaano lang sa ginto, laging nandun lang yung pag-asa or sa kayamanan. Kala natin, mabibili natin ang lahat ng ginto, ng kayamanan dito sa mundo at yung payo ng Diyos hindi natin kayang bilihin yan. Kasi kapag nagsalita ang Panginoon sa atin, talagang masasaktan tayo minsan. Kasi may mga pagtuturo at doon lalago tayo at matututo nga naman tayo. At sabi doon, at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan, sabi ni Lord doon, pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas. Grabe, no? Yung hiyas, napakamahal niyan. 'Di ba? Sabi doon ni Lord, wag mo kong dyan, kumbaga, higit pa ako dyan sa hiyas na yan. Yung karunungan na ibibigay ko sa'yo, hindi yan mawawala. Bakit? Kasi kapag si Lord nagbigay ng karunungan sa'yo, patuloy na bibigyan ka pa niya at patuloy na lalago yun sa buhay mo. Di ba si King Solomon, binigyan siya ng karunungan ng Diyos
Anong nangyari sa kanya? Nung binigyan siya ng karunungan, ginamit niya ba to sa masama? Hindi. Ginamit niya to para ipahayag ang Diyos, para marinig pa at pagpalain yung mga tao. At sabi dito, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Alam niyo mga kapatid, kapag may karunungan tayo, magkakaroon tayo ng self-control, magkakaroon tayo ng fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, lahat yan, self-control, kindness, lahat ng yan. Kapag may karunungan tayo, lahat ng yan makikita sa atin. Yung tipong dating paaway ka, pero dahil may karunungan ka, hindi mo papatulan. Mamahalin mo pa yon, di ba? Kaya kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa na patuloy na magsaliksik ng salita ng Panginoon dahil dito natin malalaman ang karunungan na sa Diyos lamang nagmumula. Yan ang ating coffee break. Thank you, Lord. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Napakagandang kawikaan, di ba? Laging nagpapaalala to sa atin na hindi dahil sa ating lakas o talino kung bakit meron tayo. Kasi kapag sa sarili natin, mawawala lahat yan. Pero kapag sa Diyos, ang karunungan, talagang magtatagumpay tayo. Kasama ang ating Diyos na buhay. Kaya, thank you, Lord po, sa inyong pakikinig yan. Thank you, Lord, sa ating kawikaan. Salamat din po sa mga nag-comment ng kanilang mga Bible verses. Yan, thank you, Lord po, sa inyong mga buhay, mga kapatid. Kaya, ini-encourage ko po ang bawat isa, araw-araw po tayo magsaliksik, at mag-share din sa ating mga wall. Yan, thank you, Lord, sa ating mga kapatid, na nag-share sa kanilang wall. Yung iba may mga pictures pa, tapos may verses, talagang may mga insights pa, saktong-sakto doon sa mga pinagdadaanan ng iba. Kaya makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. At ngayon, mga kapatid, ini-invite ko po kayo sa ating gawain. May mga gawain po tayo online sa ating mga ministries. Meron din po tayong mga Bible study. Every Wednesday po yan. Kasama natin si Pastor Urban. Yan, thank you, Lord. At ang ating mga kapatid na nandyan na din. At yan, salamat din po sa ating mga kapatid dahil every Sunday po ay nagkikita-kita po tayo sa Gig Mall. 11:30 hanggang 1:30 lamang po yan, mga kapatid, ng tanghali. Yan, thank you, Lord po. Ini-invite ko po kayo. Ito yan, darating ng Sunday, mga kapatid. Every Sunday na po ang ating gawain. Kung dati, once a month, twice a month, ngayon, every Sunday po tayong nagkikita-kita. At yan, mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga Bible, notebook, at ballpen. At buksan mo yan, mga kapatid, sa Mateo chapter 5, verse 3 to 6. Mateo chapter 5, verse 3 to 6. Yan, mga kapatid, habang hinahanap mo yan, yung Mateo, nagpapasalamat po ang ating church, yan, Jesus Comfy Church, sa ating mga faithful kingdom partners. Thank you, Lord. Salamat po sa nag-uumapaw na generosity in giving. Kahit na kayo ay may mga pangangailangan, kahit na kayo ay yung iba saktuhan lang, patuloy po na nagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. At salamat po sa inyong mga buhay. Ngayon pa lang po, umani na kayo mula sa ating Panginoon ng mga pagpapala na higit pa sa inyong mga inaasahan. At salamat din po sa ating mga kapatid sa mga nagpe-pledge, yan, sa Kingdom Partners, Kingdom Builders, yan, sa ating mga Operation Bangon. Salamat po sa inyong mga buhay kasi malapit na pong matapos ang Phase 1. Thank you, Lord. Phase 1 ng ating church sa Andrea Village. Yan, thank you, Lord. Malapit lang po yan sa SM Bacoor na subdivision at mga ilang buwan na lang, doon na tayo makakapagpuri, makakapagpasalamat at sasamba sa ating Diyos na buhay, di ba? At thank you, Lord, na dating nangungupahan, ngayon may sarili ng lupa na talagang ibinigay at kalooban ng ating Panginoon na buhay. Kaya yan, mga kapatid, ini-encourage ko po ang bawat isa na maging part ng
kingdom partners, kingdom builders, yan, patuloy tayo na magpagamit sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang laging unang nagbigay sa atin, di ba? Ibinigay niya yung kaisa-isa niyang bugtong na anak. Kaya tayo naririto at binigyan ng buhay na walang hanggan. Magpagamit po tayo. Marami na po tayong paraan para makapagbigay sa gawain ng Panginoon. May GCash na po tayo, may mga bank account na po tayo dyan. Iko-comment po ng ating media team dyan yung mga number natin para pag na-bless ka, pwede kang mag-send doon. Thank you, Lord. Thank you. Ngayon pa lang, nagpapasalamat ng ating J-Comfy Church sa pag-support mo at sa pagbibigay mo sa ating Panginoon. Nandyan ka na ba? Sa Mateo chapter 5 verse 3 to 6. Comment mo dyan, amen, kung nandyan ka na, kapatid. Hallelujah. Tapos babasahin na po natin yan. Thank you, Lord. Amen. Nandyan na sila. Basahin na po natin, mga kapatid. Thank you, Jesus. Sabi dito, sa chapter 3, ay verse 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Amen. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Verse 6, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng ating Panginoon. Kaya manalangin tayo, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagbasa ng iyong salita. Patuloy nga po kaming humihingi ng karunungan, kaalaman at pangunawa, at patuloy, Lord, na buksan mo din po ang aming mga puso, ang aming mga isipan para sa pagsasaliksik ng iyong mga salita. Lord, puspusin mo nga po kami ng iyong banal na Espiritu Santo. Maunawaan namin ang mga salita mo. Give us revelation, Panginoon. At patuloy na tumubo sa aming puso ang mga salita mo. Tumubo, lumago. Makita ang mga pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ngayon pa lang, inaalis mo na ang lahat ng mga distraction, takot, pangamba, pagdududa sa aming mga puso't isipan. Patuloy po na lukuban mo kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu Santo, banal na dugo mo, ang patuloy na sumama, Lord. Gumitna ka sa amin ngayong gabi, Panginoon. Makikinig kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yan, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Kakatapos lang po natin na magbasa ng salita ng ating Panginoon sa Mateo chapter 5, verse 3 to 6. At yan, thank you, Lord. At yan, kung kakapasok mo pa lang, kapatid, welcome na welcome ka dito. Sa gawain ng Panginoon, magstay ka lang. Siguradong mabibless ka sa kanyang mga salita. Ako nga pala ulit, si Brother JB. Yan, thank you, Lord. 7 hanggang 8 lamang tayo. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. At ngayon, mga kapatid, speaking of pagpala or pinagpala, ang title po ng pag-uusapan natin ngayon ay Pinagpala Ka. Yan, title niyan, Pinagpala Ka. Kapatid, comment mo dyan kung pinagpala ka ng ating Panginoon. Yan, amen. Hallelujah. Brother JB, yung pinagpala kahit na may mga problema, pagsubok, kakulangan, wag nating kakalimutan na pinagpala tayo ng ating Panginoon. Kapatid, pinagpala ka. Yan. At speaking of pinagpala, paano mo ba masasabi, kapatid, na pinagpala ang isang tao? Ano yung nakikita mo sa kanya? Paano mo ba dinidescribe ito bilang pinagpala siya? Yan, thank you, Lord. Brother JB, makikita ko tong tao na to na pinagpala kasi laging nakareban. Yan. Yung mga ganun di ba? Comment mo dyan kung ano yung masasabi mo na pag pinagpala ang isang tao. Yung iba, Brother JB, gusto ko nakikita ko kasi siyang maraming pera kaya pinagpala siya. Yan. Yung iba naman, malaki yung negosyo. Tama. Pinagpala to, Brother JB, kasi malaki yung negosyo niya Kumpleto yung pamilya niya. Yung iba naman seaman. Yan, seaman yan. Nagbabarko yan, Brother JB, kaya pinagpala yan. Yung iba naman, ano pa? Magbigay pa kayo, mga kapatid. Brother JB, laging bago sapatos niyan. Yan.
Kaya pinagpala yan, di ba? Maganda yung bag niya, Louis Vuitton. Yan, ganon. Naka-Rolex yan, Brother JB na relo. Yan, talagang pinagpala yan. Yung iba naman, nakikita sa pananamit. Tama? May tatak yung damit niyan, Brother JB, Pinagpala yan. Yung iba naman, laging bago yung gadget. Yan, yung updated lagi. Yung phone, yung laptop, ano pa? Yung tablet, di ba? Pag may bagong labas na iPhone, laging meron yan, Brother JB. Kaya pinagpala yan. Yan, basahin natin yan mamaya yung mga comment nyo, mga kapatid, Comment lang kayo dyan, yan. Talagang masasabi kong pinagpala tong tao na to. Alam nyo, mga kapatid, ako din noon, nung wala pa ako kay Lord, may mga ganyan din akong batayan. Noon na, mapalad tong tao na to. Pinagpala to ng Diyos. Yung iba pa nga sinasabi, maswerte tong tao na to. Huwag kayo maniniwala sa swerte, mga kapatid, malas daw yun. Di ba? Kapag, alam niyo mga kapatid, pinagpala yung tao nung nakikita ko siya kapag nakapagsuot ng branded na damit. Usong-uso pa nung kabataan ko yung tribal. Yan, FUBU, may mga ganun, di ba? Naabutan niyo ba yun? Hanggang ngayon, meron pa rin naman. Marami na kasing mga apparel na lumabas Kapag yung iba naka-uni-silver. Yung makapal yung ano ba yan? Yung kwintas, may hikaw, bling-bling. Ay, grabe, blessed na blessed tong tao na to. Kaya noon, tayo sa buhay, ganun tayo. Bling-bling tayo noon, parang gangster, ganun. Yung iba naman, sinasabi ko, pinagpala to, ang ganda ng sapatos niya. Maswerte to, may alahas. Noon mga kapatid, sobrang naa-amaze ako sa mga ganong bagay. Na-amaze ako na talagang naiinggit pa nga, dumarating pa nga yung point na naiinggit ako noon Kasi sabi ko, gusto ko din ng ganyan. Bibili din ako yan, mag-iipon ako. May mga ganon. Kasi kapag may mga ganon ka, yung tingin ng ibang tao sa'yo, mayaman ka. Tama? O hindi naman mayaman, parang nakakaangat sa buhay. May mga ganon. Yung tipong magkakaroon ka lang nun kapag marami kang pera, di ba? Kaya imposible, di ba? Parang ganon. Kaya, alam nyo mga kapatid, dahil doon sa mga material natin na nakikita, kala natin doon nakikita na pinagpala ang isang tao. Oo, maganda na meron tayo nun. Yung mga kapatid natin meron nun. Pero hindi doon dapat tayo bumase na pinagpala siya. Kasi malinaw na sinasabi ng Diyos sa salita niya, sa binasa natin doon dahil ang totoong mapalad na tao, sabi sa Mateo chapter 5 verse 3, basahin natin. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Di ba napakalinaw Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Kapatid, Brother JB, ibig sabihin, paano yung mga nanlilimo sa labas? Pinagpala sila? Oo, kapatid, bakit? Kasi sa Diyos lang sila umaasa kung may magbibigay sa kanila ng pagkain, ng bariya, ng pera. Pinagpala sila kapatid. Sapagkat sabi doon, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Di ba napakaganda ng salita ng Panginoon? Ito yung mga tao na mapalad. Hindi masama na meron tayong kayamanan sa mundo na to mga kapatid. Pero kung dito tayo umaasa at inilalagay natin yung buhay natin doon, may mali. Di ba? Kasi paano na lang kung yung inaasahan mo, katulad ng trabaho, tas biglang nawala. Ibig sabihin ba, hindi ka pinagpala? Sa trabaho mo, kinukuha ang lahat ng pangangailangan mo. Tama? Ano yun? Bayarin ng bills. Paano na mapapalitan? Kumbaga, paano mo ba mapapalitan agad yun? Yung nawala sa iyong trabaho. Di ba may mga ganong tanong Kumbaga, mag-uumpisa ka ulit sa umpisa. Kumbaga, back to zero. Napakahirap nun. Hindi ka na ba pinagpala dahil nawalan ka ng trabaho? Mas maganda ka kapag minsan nawawalan tayo ng trabaho kasi alam natin na sa Diyos tayo lalapit. Amen? Sa Diyos tayo hihingi ng tulong. Yun yung tunay na pinagpala, kapatid. Pero kung sa sarili lang natin, may mali. Alam niyo mga kapatid, kung ilalagay natin yung pag-asa natin sa Diyos at sa Kanya tayo aasa, kapatid, napakarami ng testimony na ating narinig
na kapag humihingi sila sa Panginoon, umaasa sila sa gagawin ng Panginoon sa kanilang buhay, kikilos ang Diyos sa buhay nila. Kapatid, tunay na kikilos ang Diyos. Bakit? Hindi naman sasabihin doon sa verse 3 na pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi sasabihin ng Diyos doon kung hindi siya kikilos. Lagi nating tandaan yan, kapatid. Kapag tayo umaasa, di ba? Kapag tayo umaasa sa isang tao, kapatid, anong nangyayari? Minsan, napapako. Pero kapag ang Diyos ang inasahan natin sa kanyang mga pangako, tutuparin niya. Amen? Hallelujah. At doon mga kapatid, ang Diyos kapag kumilos, tandaan mo to ang Diyos kapag kumilos doon sa pinagdadaanan mo, marami siyang bubuksan na pintuan para mapaganda ang buhay mo. Hindi lang nawalan ka ng trabaho lang ulit yung ipapalit. Minsan binubuksan ni Lord, magnegosyo ka kaya rito. Magbukas ka ng ganito. Subukan mo naman to. May mga ganun ang Diyos. Marami kang choices. Igagrab mo lang yung mga opportunity na yun. 'Di ba? Marami kasi sa atin kapag nabigyan na ni Lord, mga kapatid, ng isang blessing, nakakalimutan na kung sino yung nagbigay. Yung kailangan natin doon na naman naasa. 'Di ba? Minsan, ang buhay natin paikot-ikot lang paulit-ulit lang. Pansinin mo 'yan. Katulad ng mga Israelita, cycle of sin yun kung tawagin. Kapag nasasakop sila ng kaaway, grabe yung paghingi nila ng tulong sa Diyos. Yung tipong hindi na nila kaya. Yung tipong iiyak na sila, Lord, tulungan mo kami, sobrang nahihirapan na kami rito. Hindi kami makakain, binubugbog kami, hindi namin alam kung hanggang kailan kami rito. Saan ka nakakita? Nagtatrabaho, pero walang sahod. Gusto mo ba yun? Minsan nararanasan natin sa buhay natin yun. Yung tipong alipin tayo ng trabaho, pero kapag sumahod na, parang nawawala agad. Diba? Minsan nagpe-pray ka nga, Lord, dumaan lang sa palad ko. Parang sibuyas, nakakaiyak naman. Diba? Yung sahod. Kapatid, dahil sa sitwasyon ng mga Israelita, dahil sobrang hirap na sila sa sitwasyon na yun, anong ginagawa nila? Humihingi sila ng tulong sa Diyos. Kasi wala silang ibang maaasahan Pwede ba nilang hingian ng tulong yung mga kaaway nila? Kapag nga sila nagtatanim, hino-hold up agad sila. Pwede ba nilang lapitan yun? Anong gagawin sa kanila? Bubugbugin pa sila. Pero ang Diyos, kapag hiningian nila ng tulong, anong ginagawa ng Diyos? Nagbibigay ng tulong ang Diyos. Diba? Nung humihingi nga sila ng pagkain, binigyan sila ng Diyos. Diba? Nung gusto nilang lumaya sa Ehipto, pinalaya sila ng Diyos. Kaso, ang naging problema dahil pinalaya na sila doon, bumalik na naman sa mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan na hindi gumagalaw. Yung tipong walang kapangyarihan, bakit? Dahil rebulto nga lang sila. Pero ang Diyos, kapatid, kapag sila humingi ng tulong, dahil mahabagin ng Diyos, hindi lang sila basta tinulungan Pinatawad pa sila sa lahat ng kasalanan nila. Ano ba yung mga kasalanan ng mga Israelita? Nangangalunya, naglalasing, nagsusugal, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapatid, kung ikaw, tao ka, pag nagkasala ba sa iyo ang isang tao, ang tagal mong patawarin, di ba minsan? Yung tipong gaganti ka pa, hayaan ko na hanggang sa mamatay siya. May mga ganun pa Pero kapatid, ang Diyos hindi siya ganun. Kapag humingi ka ng tulong at inaasahan mo yung tulong niya, tatanggalin niya lahat ng kasalanan mo. Kakalimutan niya yung kasalanan mo. Tapos, tutulungan ka niya. Ipaparanas niya sa iyo yung kapangyarihan niya. Amen? Yung pagkilos ng kanyang kamay, mararanasan mo sa buhay mo. Kaya pinagpala ka, kapatid, kung nakikinig ka ngayon. Hallelujah. Alam nyo, mga kapatid, sa buhay natin, kailangan natin ng kailangan nating tandaan sa isip natin na kapag tayo nakakagawa ng hindi maganda, after ng blessing, lagi nating tatandaan tong Hebreo chapter 4 verse 13. Kasi ito yung kumbaga gusto ko lang din i-share sa inyo na talagang walang maitatago sa Diyos.
Minsan kasi kaya tayo nakakagawa ng kasalanan or bumabalik doon sa dating buhay kasi ikala natin hindi tayo nakikita ng Diyos. Sabi dito sa Hebreo 4:13, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Kaya lahat ng ating ginagawa or gagawin lagi nating ilagay sa isip at puso natin na alam ng Diyos ang lahat ng gagawin ko. Kahit yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, kahit na hindi mo pa pinagdadaanan yung problema mo na darating sa'yo, alam na ng Diyos yan eh. Alam na ng Diyos kung paano susolusyonan yan. Kahit na hindi mo sabihin, alam niya, kapatid. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Handa ka niyang tulungan at pagalingin sa lahat ng mga nararamdaman mong sakit. Kapatid, may 3 point ako na ibabahagi sa inyo ngayong gabi. At paano ba natin or ano-ano ba ang dapat nating gawin bilang Kristiyano o bilang tagasunod ni Kristo upang maranasan natin ang pinagpalang buhay? Gusto mo ba yon? Upang maranasan mo yung pinagpalang buhay sa mundo na to, yung kahit na meron ka na kayamanan, lahat meron ka na, pero yung pinagpala na tunay, kapatid, unang gagawin mo, priority God in your life, even in any situation. Priority God in your life, even in any situation. Lagi mong i-priority ang Diyos sa lahat ng oras. Kahit ano yung pinagdadaanan mo, lagi nating gawin to, kapatid. Masaya ka man ngayon, malungkot ka man, o yung tipong feeling mo mag-isa ka na lang sa laban na kinakaharap mo, unahin mong lapitan ng Diyos. Unahin mong lapitan ng Diyos. Kapag nagkulang ka, Lord, may bayarin kami, kakapusin, huwag kang nalapit kagad kay 5-6, di ba? Sa lending, napakadali na ngayon eh. Minsan nauuna kasi tayong lumapit dun eh. Naaalala ko nga yung kapatid natin, no? Shoutout sa iyo, Brother Mike Miranda. Shoutout na kita ngayon. Thank you, Lord. Kasi naalala ko yung sharing mo na talagang ito yung hindi ko makakalimutan. Parang 2019 pa to. 5 years na nakakalipas na pinaalala lang ng Diyos. Nung time na yon, mga kapatid, mag-birthday yung anak niya. Nag-birthday yung anak niya, tapos wala siyang panghanda. Tapos, pinoproblema niya kung paano maghahanda. Kasi malayo pa yung sahod. Alam mo ginawa niya? Nangutang siya. Tapos pinasok sa ATM niya. Tapos alam mo, nung nag-withdraw siya, na-withdraw niya na yung inutang niya. Biglang may nag-text or may nagsabi sa kanya na may pumasok sa ATM mo. Or parang nagkamali na may na-delay yung sahod niya, ganun. Nung nagbukas ulit siya, meron nga. Alam mo nangyari, kapatid? Yung inutang niya, ora mismo binayaran niya din agad. Amen? At may sumobra pa doon. Bakit? Dahil yung utang niya parang mga 3,000 or 4, hinigitan ni Lord doon eh. Ginawang 7,000, mga gano'n, 5,000. May sumobra sa kanya. Para sa inyong sobra, Brother JB. Sa panghanda ng anak niya. 'Di ba? Si Lord yun eh. Bakit? Nung time na yun, inuuna niya si Lord eh. Nagtatayt siya. Kahit na tipong may mga pangangailangan sila. May mga pag-iyak, Lord, magbe-birthday yung anak ko, pero ibibigay ko sa'yo. Yung para sa'yo. Si Lord yung kumilos doon. Kaya sabi ko, sobrang galing ni Lord. Hindi mo maisip-isip na kung saan manggagaling yung tulong, pero kapag nandun ka na sa sitwasyon na mahirap na sa buhay mo, dun siya kikilo. Sabi nga ni Mami Ading, 11:59 ang sagot ng Diyos. 'Di ba? Hindi nalilate ang Diyos. Sabi nga sa Mateo chapter 11 verse 28 to 30, lumapit kayo sa akin, kapatid. Malinaw, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. Ano yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, na nahihirapan ka? Lumapit tayo sa Diyos. At lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingan. Totoo yung salita ng Panginoon. Bakit? Kapag tayo nahihirapan sa mga pagsubok, lubhang nabibigatan tayo. Hindi na natin alam yung tipong laging mabigat yung katawan natin para tayong magkakasakit. Walang kapahingahan yung isip natin. Kapatid, kapag lumapit tayo sa Diyos, full package yung ibibigay niya. Bakit? May kapahingahan.
Sunod na dyan, yung peace of mind. Sunod na dyan, ano pa? Yung pagsagot niya sa kakulangan mo. At bibigyan ka pa niya ng kalakasan para magpatuloy sa buhay. Yun yung blessing ni Lord. Yun yung tunay na pinagpala. Kapag tayo lumapit sa Kanya, may kapahingahan sa presensya ng Diyos. Hindi aksidente na naririnig mo to, kapatid. Dahil ang Diyos nangungusap sa iyo ngayon. Pansinin mo. Dahil naririnig mo tong mga salita na to, na galing sa Diyos, yung isip mo ngayon parang, nga Lord, no? Ikaw lang yung maaasahan ko. Kapatid, mag-ready ka dahil may magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sabi doon, pasanin ninyo ang aking pamatok at matututo kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Amen? Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Grabe si Lord, no? Alam na alam niya kung mabigat ba to para sa anak ko, pagagaangin ko lang muna. Di ba? Pero si Lord yun lagi Nasa likod natin lagi ang Diyos, kapatid. Paano ba tayo lalapit, Brother JB, sa Diyos? Kahit na may mga pagsubok ako, ganito, kapatid. Kapag may pagsubok ka, tapos Sunday, minsan may mga gato nainit yung ulo mo, may mga nawawalang bagay, kapatid, umattend ka pa rin sa gawain. Yung tipong hindi mo alam yung gagawin, lalo kang maging active sa gawain. Nandyan yung mga kapatid natin para ipanalangin ka. Brother JB, malapit na naman yung board exam, malapit na naman yung bayarin ng bills. Parang nanghihina ako. Kapatid, attend ka lang. Yan. Unahin mo si Lord. Kasi si Lord yung magbibigay ng lahat ng mga pangangailangan mo. At pangalawang point, kapatid, always acknowledge God in our blessing that we have. Always acknowledge God in our blessing that we have. Ang tunay na pinagpala, nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Hindi nagmamalakihan. Hindi nagmamataas. Maliit man o malaki ang pagpapala na ibinigay ng Diyos. Kapatid, lagi tayong magpasalamat. Lagi nating ibalik yung papuri sa Kanya. Siya ang unang nagbigay sa atin. Ibinigay niya yung bugtong na anak niya para tayo ay matubos sa kasalanan. Amen? Ganun tayo kamahal ng Diyos, kapatid. Kaya kung yung anak niya, ibinigay niya sa atin, nararapat lang tayo na magpasalamat sa Diyos kung anong meron tayo. Dahil bakit? Dahil kapag po tayo nagpapasalamat at natututong magpasalamat sa Diyos, mas lalo niya tayong pagkakatiwalaan sa iba pang malalaking blessing, kapatid. Kung ikaw, kapatid, nangungupahan ka ngayon, nagpapasalamat ka na sa Diyos dahil nakabukod ka na, di ba? Lord, salamat dahil kaya pala naming magbukod. Lord, salamat dahil kaya pala naming mag-rent ng bahay. Kapatid, hindi imposible na magkaroon ka ng sariling bahay. Di ba? Na nakapangalan na sa'yo. Kaya ngayon pa lang, ipagpasalamat mo na kung ano yung sitwasyon na meron ka. Lahat ng blessing na meron ka, ipagpasalamat mo sa Diyos. Kung ikaw nagko-commute ngayon, nahihirapan ka mag-commute, makipagsiksikan, mainit, kapatid, ipagpasalamat mo sa Diyos. Lahat ng yan. Dahil bakit? Ibe-bless ka niya ng bagong sasakyan. Yung iba nga, nakamotor na Di ba? Antipid sa gasolina. Yung iba, talagang binigyan ng bagong sasakyan. Bakit? Dahil sabi ng Diyos sa Lucas chapter 16 verse 10, kapatid, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Kaya kung anong meron tayo, maliit na bagay man yan, kapatid, napaka-importante na nagpapasalamat tayo sa Diyos. Umpisahan natin na magbigay puri sa Diyos at mararanasan mo yung tunay na pagpapala, kapatid. Pagpapala na may kakontentuhan sa puso. Yan, tandaan mo yan, kapatid. At hindi mo mamamalayan yung mga pinagpe-pray mo. Unti-unti nang sinasagot ng Diyos. Yung dating pinagpe-pray mo lang yung trabaho, dahil nagpapasalamat ka, Lord, salamat dahil natanggap ako. Lord, salamat dahil sumasahod ako ng ganito. Dati, kumbaga, minimum wage lang. Ngayon, pinromote mo ako. No? Diba? Tapos yung iba nagne-negosyo, Lord, salamat dahil maliit lang yung negosyo ko, pero bine-bless mo. Ang daming nabili. Unti-unting lalakihan, kapatid.
Ibinibigay na pala ni Lord yung mga pagpapala. Bakit? Kasi dahil ina-acknowledge mo siya sa buhay mo. Kahit anong pagpapala na meron ka. Kaya kapatid, ano yung pangalawang point? Always acknowledge God in our blessings that we have. Yan. Pangatlo, accept Jesus in our life. Yan. Ito yung pinaka-importante sa lahat, kapatid. Ito yung dapat nating gawin para maranasan natin yung tunay na pagpapala sa buhay. Accept Jesus in our life. Ito yung pagpapala na meron ka na hindi maaagaw ni naman. Ito yung pagpapala na hindi mawawala kailanman. Yung tanggapin si Kristo sa buhay mo. Marami sa atin na noon hindi alam kung paano mabubuhay. Ano ba yung purpose ng buhay ko dito? Ano ba yung purpose ko dito? Magtatrabaho na lang ba ako? Magne-negosyo na lang ba ako? Magpapakayaman na lang ba ako dito sa mundo? Kapatid, nung tinanggap nila si Jesus sa buhay nila, nabago yung buhay nila. Bakit? Naranasan nila yung tunay na pagpapala sa kanilang buhay. Dahil hindi lang meron silang kayamanan, hindi lahat, kasi kapatid, na hindi lahat kala natin sa kayamanan, kapag tinanggap ko si Lord, magiging bless ako. Hindi ganun eh. Ito yung pinaka-importante. Kapag tinanggap mo si Lord sa buhay mo, meron ka man o wala, may kapayapaan ka. May trabaho ka man, lugi man yung negosyo mo, pero dahil may Jesus ka sa buhay mo, magiging okay ka. Magiging masaya ka. Bakit? Dahil kasama mo si Lord sa buhay mo. Kapatid, yung iba, gusto lang yan yung meron sila dito sa mundo dati. Pero, sinabi nga nila na mahirap pag walang Kristo. Mahirap kapag walang Jesus sa buhay natin. Kasama mo lagi ang Panginoon, kapatid. At alam mo, habang buhay pa tayo dito sa mundo, nais ng Diyos na maranasan mo yung tunay na pagpapala. Ayaw ni Lord na ganyan ka na lang. Ayaw ni Lord na kontento ka na lang sa kung anong meron ka. Gusto ni Lord na maranasan mo yung buhay sa langit dito sa lupa. Anong dapat mong gawin? Accept Jesus in our life. Sabi nga sa June 1 chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan." Ako ang daan. Kapatid, napaka-importante niyang salita na yan. Ako ang daan. Kasi tayong mga tao, kung hindi natin alam ang daan, pansinin mo, pag pupunta ka sa isang lugar at hindi mo alam ang isang daan, maliligaw ka. Tama? Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Oo, alam mo, pero mali yung dinadaanan mo. Walang mangyayari sa'yo. Mapapahamak ka. Pero dahil si Jesus ang daan, magiging maayos at magiging matuwid ang daan mo. Oo, sa pagdaan mo at paglalakad mo sa Panginoon, hindi mawawala dyan yung mga pagsubok. Hindi mawawala yung mga humps, yung aalunin ka, hindi mawawala yun eh. Pero, lagi ka dapat nakafocus dun sa pupuntahan mo. Bakit? Dahil, sabi ni Lord, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kapatid, ang tunay na pagpapala nasa Diyos. Tanggapin natin siya sa buhay natin bilang Panginoon na tagapagligtas. Ano ulit? Yung mga point natin, mga kapatid. Ano ba ang mga dapat nating gawin bilang Kristiyano upang maranasan natin ang pinagpalang buhay? Una, priority God in your life, even in any situation. Pangalawa, always acknowledge God in our blessings that we have. Pangatlo, accept Jesus in our life. Alam mo kapatid, marahil ikaw nanonood ka ngayon, naririnig mo ang mga salita na ito, at sinasabi mo, Brother JB, oo nga no, meron naman akong lahat, pero parang hindi ako masaya. Parang may kulang pa rin sa akin eh. Yung tipong wala akong kapayapaan, hindi din ako marunong na ibalik yung pasasalamat sa Diyos. Lagi ko na lang kapag meron ako financial, kada sahod, inuuna ko kagad yung sarili ko. Nakakalimutan ko na magpasalamat sa nagbigay ng blessing. Kasi parang kulang pa yung binigay niya eh. Minsan ganun eh. Alam mo kapatid, mararanasan mo ang tunay na pagpapala
kung tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Kung isusuko mo yung buhay mo sa Kanya. Aminin mo lang na pinagsisihan mo. Aminin mo lang yung mga kasalanan mo at pagsisihan mo ang lahat ng to. Kasi bakit? Katulad ng mga Israelita, kapag sila ay nahihirapan, lumalapit sa Diyos, pinapatawad sila. Ganon din sa buhay natin. Huwag nating isipin, alisin natin sa isipan natin na hindi naman ako patatawarin ng Diyos eh. Kasi makasalanan ako. Kapatid, alisin mo sa puso mo yan, sa isip mo. Dahil ang Diyos, mahabagin siya. Mapagmahal at handa kang bigyan ng tunay na pagpapala sa mundo na to. Kaya maaari mo ba akong sabayan, kapatid? Ngayon, sabihin mo lang, Panginoong Jesus, pigit mo yung mata mo. Tapos taas mo dalawang kamay mo, sabihin mo, Panginoong Jesus, sa akong makasalanan. Marami akong pagkukulang, kasalanan na nagagawa sa iyong harapan. Sabihin mo, Panginoong Jesus, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa pagpapatawad mo at sa buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, sumabay ka ba sa panalangin? Kung sumabay ka, congratulations sa'yo. Pinatawad ka na ng Panginoon. Hallelujah. Dahil tayo ay pinatawad na ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan, patuloy tayong lumakad. Patuloy tayong mabuhay ng matuwid at alisin na at iwasan ang mga kasalanan na ibabato ni Satanas. Kaya kapatid, in 5 minutes po, tapos na po tayo at patuloy po tayong manalangin sa Kanya. Thank you, Lord. Pray ulit tayo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Panginoon, Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan. Salamat po sa mga salita na aming narinig ngayong gabi. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na tunay na nagbibigay ng pagpapala sa aming buhay. Salamat, Lord, dahil binless mo na kami. Salamat, Lord, dahil kung hindi dahil sa iyo, Panginoong Jesus, hindi namin mararanasan ang mga pagpapala na ito na galing sa iyo. Panginoon, salamat din po sa pagpapatawad mo sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Salamat, Lord, dahil Ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Salamat, Panginoon, dahil kailan may hindi ka nabigo sa amin sa lahat ng mga pangako mo. Patuloy kami, Lord, na nagpupuri, Panginoon, sumasamba sa pangalan mo. Lord, we pray sa aking mga kapatid na nahihirapan ngayon. May mga sakit, nagdadialysis, Lord. May cancer, may leukemia, may sakit sa balat, Panginoon, in the name of Jesus. Marahil sila ngayon ay nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas ng pag-aalala, pagdududa. Lord, give us peace. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kapayapaan na hindi mawawala. Kapayapaan na hindi kailanman mananakaw ni numan. Panginoon, bigyan mo sila ng kapanatagan sa kanilang isipan. Bigyan mo sila, Panginoon, lalo na ng probisyon sa lahat ng kanilang pangangailangan. Sa lahat ng mga pambiling gamot, pang-maintenance, Lord, even pambayad ng hospital bills, Lord, in Jesus' name. Gumamit ka, Lord, ng mga tao para ma-bless sila, Panginoon. Lord, kumilos ka. Ang iyong mga kamay, Panginoon, maranasan nila sa buhay nila. At we pray din, Panginoon, na Ikaw po ang magbibigay ng napakagandang testimony sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, pinagpala mo na sila. Pinagpala mo sila. Pinagpala mo ang mga tao dahil kay Kristo. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Ngayon pa lang, Lord, nagpapasalamat na kami sa kagalingan na ibinigay mo. Ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na kami dahil Ikaw ang Diyos na dakila at walang katulad. Kaya, Panginoon, tinatanggap na namin ang tagumpay, sagot sa aming mga panalangin at lahat ng ito, tinataas na namin sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus,
Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Napakasarap manalangin sa ating Panginoon dahil alam natin na siya ay sasagot sa lahat ng ito. Kaya yan mga kapatid, kanina tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas sa buhay mo? Congratulations, pinatawad ka na niya. At hindi lang yan, tinawag ka pa niyang anak. Kaya sabay-sabay tayo na ideklara, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Power is in you, Messiah. That is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. Thank you for watching mga kapatid sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. At ako nga pala ulit si Brother JB. Good night mga kapatid and see you again. God bless everyone. Bye.